Inalakay sa plenaryo ang nangyaring barilan noong isang linggo sa Senado. May ilang senador pang nagkasama ng loob. At live mula sa Senado, nauna sa balita, News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang balita namin, napaiyak si Senator Pia Cayetano. Anong dahilan nito? Yes, Bok, partner, nako, hindi na nga naiwasan o hindi na napigilan ni Senator Pia Cayetano na maging emosyonal at mapaiyak sa sesyon kanina habang kinikwento, Bok, kung gaano daw sila natakot noong nung pagkakataon ng kasagsagan ng barilan dito sa loob ng Senate building exactly 1 week ago kasi last Wednesday yun at Wednesday din ngayon. Talagang napaiyak si Senator Pia Cayetano dahil grabe daw yung takot na dinanas niya at ng kanyang staff, lalo't malapit lang kung saan silang room nandoon yung nangyaring barilan. Pero bago yung emotional na pahayag ni Senator Pia Cayetano, nagsalita muna sa simula ng sesyon si Senator Erwin Tulfo at ipinunto nga niya yung mga alegasyon na di umano may tip daw na nakuha yung mga minority senators kaya nagsiuwian sila ng maaga at wala sila dito nung panahong nagkakaroon ng gulo at barilan sa loob ng Senate building. Hindi raw yan totoo, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Kaya sila umuwi ng maaga dahil dapat kasi merong caucus o meeting yung pangkalahatan ng mga senador. Pero last minute, sinabihan daw sila na majority members na lang o majority block members na lang. So ano nga naman daw ang gagawin ng mga minority block members kundi umuwi na lang. Bok, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Bok, nagsalita rin si Senator Risa Hontiveros at sinabi nga niya na sobrang pambabastos naman sa institusyon ng Senado yung nangyaring nagkaroon ng kasahan at barilan sa loob ng Senate building. Kaya hindi raw pwedeng ang asta na lang ng Senado o ng ilan sa kanila ay para bagang walang nangyari o business as usual. Diyan na-trigger si Senator Pia Cayetano at hindi nagustuhan ni Senator Pia. Narito, Bok, pakinggan natin at panoorin natin yung pahayag ni Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Doon sa part, Bok, na parang walang nangyari na sinabi ni Senator Risa Hontiveros, dyan talaga hindi nagustuhan ni Senator Pia yan. Pakinggan ulit natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Mean, ano naman sagot ni SP Alan Peter Cayetano dito? Bok, yung kanina kasi, parang manifestation lang dapat yung kay Senator Erwin Tulfo. Tapos, sinuportahan ni Senator Risa Hontiveros. Tapos, tatayo dapat si Senator Rodante Marcoleta para i-interpellate o i-debate si Senator Risa Hontiveros tungkol dun sa laman ng kanyang speech. Pero, Bok, nakiusap si Senate President Alan Cayetano na baka pwedeng wag ngayon gawin ito kasi marami nga silang pending na trabaho. Baka naman pwedeng sa Lunes na lang, una, para nga lumabas muna yung mga resulta ng mga investigasyong ginagawa. Pangalawa, para magkaroon sila ng ample time talaga na pag-usapan ang lahat ng nangyari kaugnay dito sa barilang ito. At mismo si Senate President Alan Cayetano, sinasabi niya na hindi totoo na business as usual lang at parang walang nangyari yung pagtrato nila dito sa barilan at gulong nangyari sa loob mismo ng Senate building. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. I ask as your Senate President na magbigayan tayo today. And if you want to put a lot of time on that on Monday, we can fully discuss. I've received some request for CCTV footage. We gave it right away to PNP. We will give it to you if you request it.
We're also requesting CCTV footages from anyone who took it, including from the media, so that we can discuss it very intelligently with, I think, 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. Well, Mian, listening to the soundbites of Cayetano and Ontiveros, parang iba ata yung pagkakaintindi ni Cayetano sa sinabi ni Ontiveros. Just to be clear, ano bang ibig sabihin ni Ontiveros na sinabi niyang para bang wala nangyari? Correct. Tama yung tanong mo, Bok. Ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, hindi naman niya sinasabi na parang binabaliwala ng mga senador yung barilang nangyari dito at yung gulong nangyari dito. Ang sinasabi niya, yung treatment after na mangyari yung barilan, para bagang business as usual lang daw ang Senado at para bagang walang nangyari. Nandito pakinggan natin yung rest ng explanation ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang pahayag. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Bok, sa huli, nananawagan yung ilang mga senador, sila Senator Win Gatchalian, sila Senator Erwin Tulfo, na dapat talaga merong isang independent body na magsagawa ng investigasyon apart from the Senate and the NBI para mailatag ng maayos yung storya. At sa mga oras na ito, Bok, nagkakaroon ng caucus o closed-door meeting ang mga senador para pag-usapan una nga yung tungkol dyan. Kung magkakaroon ba o magko-convene ba ng Committee of the Whole, ibig sabihin na Bok, ay buong Senado ba ang mag-iimbestiga at magkakaroon ba at kailangan ba ng hearing, mag-conduct ng hearing tungkol dyan sa nangyaring barilan at gulo dito sa Senado noong nakaraang linggo. Pangalawa sa agenda nila sa caucus ay tungkol sa schedule. Let's not forget, Bok, merong impeachment trial na dapat gawin ang Senado. So pag-uusapan na yung schedule, kailan mangyayari pre-trial at mismong trial at anong mga araw, anong oras. Those are the things they have to iron out right now and we're expecting they're gonna report it to us either tonight or tomorrow, Bok. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.